Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel ninyo. Simulan na natin. Sa gitna ng abalang kalsada sa city center, lahat ay tila normal maliban sa short-circuiting traffic lights, hindi naman malaking bagay. Isang binatilyo ang nakatayo sa gitna ng daan, pinagmamasdan ang pamilyar ngunit kakaibang tanawin. Habang tumitingin-tingin siya sa paligid, bumaha sa kanyang isipan ang mga tanong, nasaan ako? Napansin niyang may dumadaan na bus, at sa bintana nito, nasalayan niya ang kanyang refleksyon, isang mukhang hindi niya kilala. Sino ako? Ano nga ulit ang pangalan ko? Tanong niya sa sarili. Dahil hindi niya maalala ang kanyang pangalan, tatawagan muna natin siyang Kang. Napansin niya ang isang nakasulat sa kanyang damit at tumingin pababa. Napagtanto niyang naka-military uniform siya. Biglang sumiklab ang kaba sa kanyang dibdib, hindi niya maalala ang kahit ano. Ang kawalan ng alaala ay nagbabantang lumunin ang kanyang katauhan. Biglang narinig ni Kang ang matinis na tunog na parang nagriring sa kanyang mga tenga. Agad siyang natauhan sa kasalukuyang sandali. Hindi niya namalayan, napakuyom ang kanyang kamao. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, napakawalan niya ang isang malakas na suntok sa malapit na puno. Sa lakas ng impact, nabasag ang puno at bumagsak ito sa lupa. Ang mga tao sa paligid ay natulala, ang kanilang mga mata nanlalaki sa gulat. Ang lakas na ipinamalas niya ay hindi kapanipaniwala, at para kay Kang, isa rin itong malaking palaisipan. Gumalaw siya ng instinctive nang marinig ang tunog sa kanyang tenga, ngunit wala siyang ideya kung saan nanggaling ang ganitong lakas. Habang nananatiling tahimik at tulala ang mga tao, isang boses ang biglang pumailan lang sa ere, "Nice to meet you, Agent." Nagulat si Kang sa boses at agad siyang lumingon-lingon upang hanapin ang pinagmulan nito. Sinabi ng boses na ito'y mula sa AI Combat Support System na nakatanim sa loob ng kanyang katawan. Gulat, napatitig si Kang at mamulong, nasa loob ng katawan ko. Kinumpirma ng boses ang sinabi nito. Lalong napuno ng pagkalito ang isipan ni Kang, at sunod-sunod ang kanyang mga tanong, nasaan tayo? Anong taon na? Sumagot ang AI, base sa banner na nakikita mo sa field of vision mo, nasa Seoul tayo sa taon na 2024. Sinabi ng AI kay Kang na ito ay isang military AI model mula sa taong 2082. Nalito si Kang sa narinig, paano posible na ang AI ay mula sa ganoong panahon? Tinanong niya ang AI kung siya ba ay naipadala mula sa hinaharap patungo sa nakaraan. Ang AI, tila nababasa ang iniisip ni Kang, ay kalmadong sumagot, ayon sa aking data, ang aking memorya ay ni-reset at hindi ko ma-retrieve ang anumang impormasyon tungkol sa nakaraang aktibidad. Narinig ito, napagtanto ni Kang na may kakaibang koneksyon silang dalawa. Parehas silang nawalan ng alaala. Ngunit bago pa nila mas mapag-usapan ang sitwasyon, naputol ang kanilang usapan dahil sa nakabibinging tunog ng naglalakong traffic lights. Isang truck driver, na kalmado lang na nagmamaneho kanina, ang biglang natarante nang mapansin niyang patay ang signal. Pinigan niya ang preno, ngunit huli na. Sa parehong sandali, isang pulang kotse ang mabilis na pumasok sa intersection. Hindi napigilan ng truck ang paggalaw nito, kaya't ang kotse ay nawalan ng kontrol at napunta sa pedestrian sidewalk. Biglang nagpadala ang AI ng babala kay Kang tungkol sa paparating na aksidente, hinihimok siyang umiwas. Napatigil si Kang at napatingin sa likuran. Tumama ang kotse sa isang bakal na poste, at dahil sa lakas ng impact, lumipad ang poste sa ere na parang isang projectile. Muling nagbigay ng babala ang AI, may paparating na delikadong bagay. Halos hindi na nakagalaw si Kang, ngunit sa huli ay naiiwas niya ang kanyang katawan. Subalit sa likod niya, isang binata ang hindi nakaligtas. Tumagos ang metal rod sa tiyan nito, at isang nakakakilabot na sigaw ang pumuno sa lugar. May bakal na nakatusok sa tiyan niya. Sigaw ng isang tao. Bumilis ang tibok ng puso ni Kang habang tinitingnan ang sugatang lalaki. Isang bystander ang sumigaw sa gulat, hinihimok ang iba na tumawag ng 911. Isang lalaki ang lumuhad sa tabi ng sugatang binata at nagtanong, okay ka lang, sir? Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Kang ang kumikislap na pulang at asol na ilaw sa kanyang paningin. Naguluhan siya, ano iyon? Ipinaliwanag ng AI na iyon ay isang projection mula sa Visual Assist Device, isang tampok ng AR lens. Pinuri ni Kang ang AI,
Napagtanto niyang dahil dito ay naiwasan niya ang panganib. Pero nang mapagtanto niya ang kabuuan ng sitwasyon, nanginginig ang kanyang boses, baka mamatay ang inosenteng tao na ito sa loob ng 5 minuto. Napagtanto ni Kang na imposibleng madala ang lalaki sa emergency room sa loob ng 5 minuto. Agad niyang tinanong ang AI kung may paraan para mailigtas ang biktima. Nagmungkahi ang AI na mag-perform ng emergency field surgery. Nagulat si Kang at agad na sumagot, "Hindi ko kayang gawin iyon." Nanginginig ang kanyang boses habang tinitingnan ang sugatang binata. Pinakalma siya ng AI at sinabing kaya nitong gawin ang operasyon. Ipinaliwanag ng AI na ang unang hakbang ay ang pag-assess sa kondisyon ng pasyente. Nagdududa si Kang ngunit alam niyang hindi ito ang oras para mag-atubili. Ang buhay ng isang tao ang nakasalalay sa kanyang desisyon. Lumapit siya sa binata at sinuri ang malalim na sugat, na tila nangangailangan ng major surgery. Tinanong niya ang AI kung sigurado ba itong kaya nito. Kailangan lang natin ng karayom, sinulid, maliit na kutsilyo, at disinfectant, sagot ng AI nang may kumpiyansa. Hindi makapaniwala, muling nagtanong si Kang, seryoso. Kaya mong mag-opera gamit lang ang mga iyon. Narinig ng isang lalaki sa malapit ang pag-uusap ni Kang at nagtanong kung maaari ba siyang tumulong sa emergency first aid. Nag-aalinlangan si Kang ngunit wala ng oras para mag-isip pa. Tumalikod siya at sinabi sa binata, kailangan natin ng karayom, sinulid, kutsilyo, at disinfectant ngayon na. Nagmamakaawa ang binata sa mga tao, kung meron po kayong mga gamit na ito, pakidala na. Meron ako, sigaw ng isang tao mula sa karamihan. Ako rin, dagdag pa ng isa. Sama-sama nilang tinipon ang lahat ng kinakailangang kagamitan para sa operasyon. Kumalat ang bulungan sa crowd. Sino ba ang lalaking ito? Doktor ba siya? Tanong ng isa. Hindi ba delikado? Baka magka-impeksyon ang pasyente, sabi naman ng iba. Narinig ni Kang ang mga usapan at nagdalawang isip siya. Ngunit ngayon, hawak na niya ang mga kailangang tools. Malalim siyang huminga at tinanong ang AI, ano ang gagawin mo? Kalma itong sumagot, kung papayagan mo akong kontrolin pansamantala ang iyong mga kamay, kaya kong gawin ang operasyon. Naguluhan si Kang. Temporary control. Gusto sana niyang magtanong patungkol dito, ngunit alam niyang wala ng oras, ang buhay ng lalaki sa harapan niya ang nakataya. Malalim siyang huminga at tumanggo. Pumapayag ako, pero pansamantala lang. Biglang nagbago ang paligid ni Kang. Nagningning ng aswal ang kanyang mga mata habang nakatingin siya sa kanyang mga kamay na gumagalaw ng mag-isa. Una, maingat niyang tinanggal ang metal rod mula sa tiyan ng lalaki. Sa di kapanipaniwalang bilis, kinuha ng kanyang mga kamay ang karayom at ginawang isang surgical tool. Sa eksaktong galaw, mabilis ngunit magaan, sinimulan ng kanyang mga kamay ang pagtahi sa sugat. Napaisip si Kang, mukhang magtatagumpay ang operasyon. May bahagyang pag-asa na bumalot sa kanyang damdamin. Ngunit bago tuluyang lumaki ang pag-asang iyon, biglang nagbabala ang AI, ang inaasahang pagkawala ng dugo ay lumampas na sa limitasyon. Bumaba na ang survival rate. Nagulat si Kang. Isang matinding takot ang sumiklab sa kanyang dibdib. Desperado siyang nagtanong, sigurado ka bang maliligtas natin siya? Tumatawag siya sa AI ngunit walang tugon. Paulit-ulit siyang tumatawag, ngunit nanatiling tahimik ang AI. Biglang tumigil ang kanyang mga kamay sa kalagitnaan ng pagtahi. Napatingin si Kang, labis na nagulat. Bakit tumigil ang AI? Sa gitna ng kanyang pagkataranta, hindi sinasadyang nahila niya ng malakas ang sinulid, dahilan para muling damyugo ang sugat. Nanlumo si Kang habang dumadaloy ang dugo. Napuno siya ng pangamba at takot. Anong gagawin ko? Sa Forest University Medical Center, abala ang lahat. Mabilis na gumalaw ang mga doktor at nurses, habang may isang physician na nagutos, may pasyenteng labis ang pagkawala ng dugo. Ihanda ang operating room, agad. Sumagot ang isang nurse, naiintindihan ko, doktor. Walang tigil ang kanilang pagsisikap na mailigtas ang buhay ng pasyente. Matapos ang magulong operasyon, unti-unting tumahimik ang operating room. Malalim na huminga ang isang doktor at nagtanong, tapos na ba? Kumusta ang pasyente? Sumagot ang isa pang doktor, nakaligtas siya. Magaling ang trabaho ng lahat. Napaisip ang isa pang doktor, hindi ba masyadong malala ang sugat? Parang mas magaan ito kaysa inaasahan natin. Ngunit umiling ang lead surgeon ng may seryosong ekspresyon. Hindi,
Mas malala ito kaysa sa inakala natin. Nang buksan ko siya, labis akong natakot, sabi ng surgeon habang nagbalot ng seryosong katahimikan ang kwarto. Kung hindi natin napigilan ang pagdurugo ng maaga, hindi na siya aabot dito mula sa ambulansya. Idinagdag ng surgeon, malaki ang nawala niyang dugo, pero sa kabutihang palad, karamihan nito ay nakontrol na bago pa siya dumating. Kung ganun, ano ang problema? Tanong ng isa pang doktor, halatang hindi pa rin lubos na nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Sumagot ang surgeon na may gulat sa kanyang mukha, tinahi siya gamit ang pangkaraniwang sinulid, pareho sa loob at labas. Gamit lang ang sinulid. Sigaw ng isa pang doktor, halatang hindi makapaniwala. Oo, sagot ng surgeon. Ang klase ng sinulid na ginagamit mo para sa pananahi ng damit. Pero ang mas nakakagulat, ang mga tahi ay napaka-perpekto, parang gawa ng makina. Imposible, bulalas ng isang doktor, halatang hindi makapaniwala. Tumanggo ang surgeon. Ni hindi ko rin ito lubos maisip, pero totoo. Biglang dumating si Detective Park Cage-jung sa ospital, ipinakilala ang sarili bilang siyang humahawak ng kaso. Kumusta ang kondisyon ng pasyente? Tanong niya. Sumagot ang doktor, stable na ang kondisyon niya. Napataas ng kilay ang doktor. Totoo bang ginawa ang operasyon sa kalye? Tumanggaw si Detective Park. Nagulat din ako. Ayon sa mga saksi, humingi ang mamamayan ng scalpel pero box cutter ang ginamit niya. Nanlaki ang mga mata ng doktor. Ano? Hindi ba sobrang delikado ang ganong operasyon? Walang alam sa detalye ng operasyon, nagtanong si Detective Park, mahirap bang gawin ang ganitong procedure? Sumagot ang doktor ng may diin, hindi ito isang bagay na basta-basta mo gagawin sa kalye. Paano niya malinis na naihiwa ang tissue gamit lang ang box cutter? Isa ba siyang swordmaster? Umiling si Detective Park. Pareho ang sinasabi ng lahat ng saksi. Nagtanong pa ang doktor, anong uri ng karayom ang ginamit niya? Sumagot si Detective Park, pinaliko niya ang karayom mula sa suwangkit. Insane. Bulalas ng doktor, hirap pa ring unawain ang kakaibang sitwasyon. Nagpatuloy si Detective Park, pagkatapos niyang matapos ang operasyon, umalis siya ng tahimik bago pa dumating ang ambulansya. Lahat ay walang masabi nang marinig iyon. Samantala, sa isang pampublikong restroom, naghuhugas ng dugo si Kang sa kanyang mga kamay. Habang ginagawa ito, naalala niya ang mga kritikal na sandali at tinanong ang AI, bakit bigla kang tumigil sa paggalaw? Akala ko ba sumuko ka na? Sumagot ang AI, ako ay nagka-calculate ng surgical route. Naging mausisa si Kang at nagtanong, bakit ka nawalan ng memorya? Mukhang ni-reset ang aking memorya, sagot ng AI. Nagtanong ulit si Kang, naalala mo ba ang pangalan mo? Sumagot ang AI, hindi pa ito nakaset. Narinig iyon ni Kang at sinabi, bigyan kita ng pangalan. Ano ka nga ba talaga? Ako ay combat supporting AI na naka-implant sa iyong katawan, sagot ng AI. Napaisip si Kang, combat support AI, paikliin natin, GAN, kasi parang combat AI. Pagkatapos mag-isip, sinabi niya sa AI, simula ngayon, ang pangalan mo ay JN. Tahimik ang AI, walang sagot. Napakunot ang noo ni Kang at nagtanong, bakit hindi ka sumasagot ulit? Sinagot siya ng AI, ang pangalan ko ay nakaset na bilang JN. Kung nais mong baguhin ito, maaari akong mag-adjust agad. Narinig iyon ni Kang at nagbiro, dapat ba gawing Blackfire Dragon ang pangalan mo? Agad na sumagot ang AI, JN is fine. Nagulat si Kang sa bilis ng tugon nito. Tumingin siya sa patch ng uniforme sa kanyang braso na may nakasulat na, Earth Union. Ipinaliwanag ng AI na ito ay espesyal na military uniform para sa Earth Union. Narinig iyon ni Kang at sinabi, okay, ipagpalagay na isa akong Special Forces agent na nawalan ng memorya, at ginawa ka noong 2082. Bakit tayo nasa 2024 ngayon? Sinagot siya ng AI, wala pang sapat na impormasyon para matukoy iyon. Naglakad si Kang sa abala at masiglang kalye ng lungsod, puno ng kuryosidad, at tinanong ang AI, makakapag-gather ka ba ng impormasyon mula sa internet? Imposible, sagot ng AI sa isang kalmado at diretso tono. Ipinaliwanag nito na, ang data input at output ay limitado para maiwasan ang hacking risks. Nalilito at naguguluhan, nagtanong si Kang, kung ganun, paano ka nagkakolekt ng data?
Ipinaliwanag ng AI, ako ay nangongolekta ng impormasyon gamit ang iyong 5 senses. Halimbawa, kung kumain ka ng masarap, mararanasan ko rin iyon. At ginagamit ko ang iyong katawan at boses para mag-output ng impormasyon. Nagpatuloy ang AI, at sinabi ng AI kay Kang na nangangailangan ito ng pahintulot para sa temporary control at tutulong lamang kung kinakailangan sa combat. Ipinaliwanag nito na may mga aksyon na hindi nito kayang gawin, habang kaya nitong tumulong sa pag-aim, hindi nito kayang direktang umatake. Pinag-isipan ito ni Kang at unti-unting naintindihan. So talagang assistant ka lang sa combat, at para malaman kung bakit tayo naririto, kailangan kong maranasan lahat ng first hand. Tama, kumpirma ng AI. Narinig iyon ni Kang at tumalim ang kanyang tingin habang iniskan ang paligid. May determinasyon sa kanyang mga mata habang naghahanda para sa kanyang unang quest. Tinuro niya ang isang malapit na PC room at sinabi, sigurado akong makakakuha tayo ng maraming impormasyon doon. Tinanong siya ng AI, na tila neutral pero may pagkamausisa, na ibalik mo na ba ang iyong memorya? Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Kang. Parang common knowledge lang ang pakiramdam, pero kailangan natin ng pera para makapunta roon. Napabuntong hininga si Kang, halatang naiirita. Wala akong kahit ano ngayon, kaya subukan nating kumita ng kahit 10,000 won muna. Habang nag-iisip, biglang nagkaroon ng ideya si Kang. Dapat ba akong kumanta o ano? Tinanong niya ang AI kung magagamit ba nito ang kanyang vocal cords para kumanta, dahil baka maging kinakailangan ito sa field. Makakatulong ako, kalmadong sagot ng AI. Narinig iyon ni Kang at sinabi, sige, pahihintulutan ko ang temporary control. Pagkatapos nito, pumunta si Kang sa isang park habang may dalang kutsara sa kanyang kamay. Tinapan niya ang mukha gamit ang mask at tumayo ng mag-isa para kumanta. Tinaas niya ang kilay at sinabi, talagang handa ka sa lahat, kahit kutsara ba talaga kailangan? Talaga bang kailangan ang pagkanta sa laban? Ipinaliwanag ng AI na ito ay dinisenyo para mag-boost ng morale ng mga sundalo sa battlefield. Patuloy na ipinaliwanag ito ng AI ng maayos. Napabuntong hininga si Kang, halo ng amusement at disbelief ang nasa kanyang mukha. May sense naman, pero bakit dito sa park? Tinuro niya ang isang maingay na banda sa grupo. Paano ko malalampasan ang mga singer na iyon? Pansamantalang tumigil ang AI, maingat na pinipili ang mga salita nito. Sinabi nito kay Kang na kung magpapakita siya ng mas mataas na kasanayan, makakakuha siya ng atensyon. Inisip ni Kang ang posibilidad na pagtawanan siya ng mga tao. Sa ibang paraan nga naman, garantisado ang atensyon, bulong niya habang umiiling. Sinabi ni Kang, John, alam kong magaling kang AI, pero huwag mong sabrahan. Baka mukha pa akong katawa-tawa. Hindi siya pinansin ng AI at nag-anunsyo, magsisimula na ang palabas. Bago magsimula, kumuha si Kang ng isang kahon ng carton. Inilipat niya ang kanyang upuan at inilagay ang kahon sa harapan niya para makalakam ng pera. Huminga siya ng malalim, naghanda, at sinimulan ang pagkanta. Habang umaagos ang kanyang boses, naakit nito ang mga tao sa parke. Ang kanyang tinig, puno ng damdamin at kahusayan, ay perpektong naipakita ang bawat nota. Ang mga tao mula sa kalapit na banda ay unti-unting nag-shift ng atensyon kay Kang, nabighani sa seamless transitions niya sa pagitan ng mataas at mababang tono. Parang may kakayahan siyang saklawin ang parehong boses ng lalaki at babae. Ginawa ni Kang ang isang pose at tinanong ang AI, ayos ba ang pose na to? Sumagot ang AI, mahalaga ang pag-engage sa audience. Ang galing ng tono niya. Sigaw ng isa sa crowd, na puno ng paghanga. Isa pang tao ang nagdagdag, pero bakit lagi siyang nagsisimula sa gitna ng kanta? Bahagyang umubo si Kang, halatang naiilang. Ipinaliwanag ng AI, nasa kalye lang nakuha ang kantang ito ngayong araw, kaya wala tayong simula o wakas. Sa kabila ng kakaibang simula, lalo pang lumakas ang performance ni Kang. Ang kanyang kahon para sa donasyon ay unti-unting napuno ng pera. Ininform ng AI si Kang, na-secure na ang minimum operational funds. Napuno ng tuwa si Kang, na lalo pang nagbigay enerhiya sa kanyang pagtatanghal. Sa huling kahangahangang nota, tinapos niya ang kanyang impromptu na konsyerto at mabilis na umalis sa parke. Naiwan ang isang audience na clamoring for more,
Ang kanilang sigawan ay umalangaw habang naglaho si Kang sa di kalayuan, may ngiti sa kanyang labi. Habang tinitingnan ang pera na nakuha niya, tinawag ni Kang ang AI na si John at tinanong, kung pupunta tayo sa PC room, makakahanap ba tayo ng maraming impormasyon tungkol sa Earth Federation, ang layunin nila, at lahat-lahat. Pero paano kung wala tayong makita? Sumingit ang pagdududa sa kanyang boses. Sa kalmadong tono, sumagot ang AI, ang prioridad ay makapasok ng hindi napapansin sa lokal na kapaligiran at makihalubilo ng natural. Pagkatapos, dapat tayong makahanap ng paraan para makontak ang command center. Discreet infiltration, ulit ni Kang habang iniisip ang sinabi ng AI. Habang iniikot ang kanyang tingin, napansin niya ang isang notice board sa labas ng kalapit na PC room. Papalapit siya, isang karatula ang tumawag ng pansin niya. Hiring at PC room. Need ID and resume. Experience preferred. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang nabubuo ang isang plano. Lumiwanag ang mga mata ni Kang, sabay sabi, nakahanap ako ng paraan para makapasok ng hindi napapansin. May pagkain pa para sa mga empleyado. Sinabi ng AI, kung matagumpay mong may pasok ang sarili mo sa PC room, masosolusyonan natin ang parehong problema sa impormasyon at pagkain. Kailangan mong mag-apply agad. Habang paakyat sa hagdan, tumanggaw si Kang na may determinadong ekspresyon. Tatanungin ko rin kung pwede tayong tumuloy dito pansamantala kapag nakuha ko ang trabaho. Kailangan natin ng matutulugan ngayong gabi. Dagdag ng AI, kapag nakuha natin ang matutuluyan, masosolusyonan na natin ang pagkain, damit, at tirahan. Napatingin si Kang sa kanyang suot at napakunot ang noo. Hindi ko pa naaayos ang suot ko, aniya. Kalmado ngunit kumpiyansa ang tugon ng AI, may solusyon dyan. Napataas ang kilay ni Kang sa curiosity habang patuloy na nagpapaliwanag ang AI. Sinabi nito na ang military uniform niya ay may disguise feature. Gawa ito sa Chimelwonic Shape Memory Special Fiber na kayang magbago ng anyo. Maaaring ay disassemble at i-reassemble ang uniform para magmukhang ibang estilo. Intrigado, sinabi ni Kang, subukan ko nga. Isang maliwanag na ilaw ang bumalot sa kanya, at nang maglaho ito, nag-transform ang hitsura niya sa punk style na halos kamukha ng isang clown. Habang tinitingnan ang refleksyon niya, sinabi ni Kang, mukhang pareho ito ng suot ng singer na nakita ko kanina. Tahimik na naghintay ang AI ng susunod na sasabihin niya. Habang naghihintay si Kang ng sagot mula sa AI, nakaramdam siya ng kaunting kaba tungkol sa kanyang hitsura. Bakit hindi ka nagsasabi ng kahit ano? Tanong niya sa AI, ang boses niya ay may bahid ng tensyon. Biglang pumasok ang dalawang lalaki sa PC room. Habang umaakyat sa hagdan, tinuro ng isa ang damit ng kasama at sinabing, kahit neighborhood PC room lang, ano ba yang suot mo? Tumawa ang isa pa, sabay sabi, talo pa ang fashion disaster. Pero nang mapansin nila si Kang sa hagdan, nakasuot ng kakaibang damit, napahinto ang dalawa. Nagulat sila sa itsura ni Kang. Sa seryosong ekspresyon ni Kang, clueless siya sa reaksyon nila. Tahimik na nagpatuloy ang dalawa, iwas ang tingin kay Kang habang umaakyat, halatang naiilang. Habang pinapanood sila ni Kang, sinabi niya, mukhang na-shock sila sa suot ko. Nagsimulang magduda si Kang, sabay tanong, AI, sila ba o ako ang may problema? Posibilidad yan, sagot ng AI. Napabuntong hininga si Kang, sabay bulong, bakit parang ikaw din, nag-freak out. May halong inis at hiya ang boses niya. Agad namang sumagot ang AI, iaayos ko ang damit mo. Inactivate nito ang transformation feature ng outfit ni Kang. Matapos ang mabilis na adjustment, tumingin ulit si Kang pababa sa kanyang suot. Paano na ngayon? Tanong niya. Perfect, sagot ng AI na may kasamang sigla. Ang pagsuot mo ng cap ay mahusay para sa isang special agent. Nabuhayan ng loob si Kang at itinuloy ang pagpunta sa PC room. Pagpasok niya sa masikip at maingay na lugar, sinuyod ng mga mata niya ang paligid. Sinimulan ng AI ang pag-scan sa buong PC room. Mabilis itong nagbigay ng analysis. 76% ng users ay naglalaro ng games. Mga convenience facilities, check. Payment methods, verified. Food status, reviewed. Mga suitable na lokasyon para sa temporary residence, identified. Optimal ang lugar na ito para sa kasalukuyang sitwasyon.
Tumanggaw si Kang, ramdam ang ginhawa. Ngunit bago pa sila makausad, biglang may sumigaw, "Hoy! Anong ginagawa ng bot lane natin?" Lumapit ang isang staff member na mukhang medyo stressed. "Dito ka ba para mag-apply? Pero wala kang resume o ID." Habang tinitingnan ng staff member si Kang, tanong nito na may halong inis sa boses, "Dito ka ba para mag-apply?" "Oo," sagot ni Kang ng kalmado. Napabuntong hininga ang staff member, sabay sabi, "Kapal din ang loob mo, ah. Sige, sulat mo na lang ang resume mo sa papel at dalhin mo ang ID mo bukas." Ipinaliwanag nito na pinapalitan niya ang isang empleyadong absent kaya wala siyang oras mag-asikaso ng iba pang bagay. Tumanggaw si Kang, nagpapakita ng pag-unawa. Tinitigan siya ng staff member at napabulong, "Hindi naman masama, pero hindi ka ba nagpunta dito para lang magpahinga? Ang gwapo mo nga, pero mukha kang pang instant ramen lang." Diretsyong tanong nito, "Marunong ka bang gumamit ng kawali? Nagtitinda kami ng pagkain dito kaya kailangan mo yon." Biglang nagsalita ang AI, "May field tactical cooking skills ako para sa condition management ng mga sundalo." Kang, kumpiyansang tumugon, "Kaya ko." Medyo nagdududa pa rin, tinaasan siya ng kilay ng staff member at sinabing, "Sige nga, gumawa ka ng fried rice." "Dito ka." "Walang problema," sagot ni Kang habang pumupunta sa kusina. Habang nag-uumpisa si Kang, isang customer ang sumigaw, "Meron bang honeymoon seat dito?" Mabilis na sumagot ang staff member, "Wala kaming ganyan." Pagharap ulit sa kusina, nakita ng staff member na naka-highlight ang mga sangkap para sa fried rice, pero hindi niya alam na gawa ito ng AI. Tinanong ni Kang ang AI, "Magagawa mo bang masarap ang fried rice?" Sumagot ang AI, "Nag-i-initiate ng field tactical cooking. Humihingi ng temporary control ng iyong mga kamay." "Sige, control granted," sagot ni Kang, ramdam ang kakaibang pakiramdam ng pagbitaw sa kontrol. Agad na gumalaw ang katawan niya, na parang may sariling isip. Binuksan niya ang fridge para kunin ang mga sangkap at inilagay ang lahat sa mesa nang walang pag-aaksaya ng oras. Ang kilos ng katawan niya ay mabilis at eksakto, parang bihasang chef. Narinig ng staff member ang mga tunog mula sa kusina kaya tumingin ito pabalik, at gulat na gulat sa nakita. Si Kang, hawak ang kutsilyo, ay parang makina kung maghiwa ng gulay. Hindi makapaniwala ang staff member. Inakala niyang simpleng stir-fry ng frozen rice ang gagawin ni Kang, pero nagulat siya nang makita niyang nagsisimula ito mula sa simula, at sa bilis na iyon. Mabilis ang galaw ng mga kamay ni Kang, halos hindi na masundan ng staff member. "Tapos na," anunsyo ni Kang habang inilalagay ang fried rice sa counter na may dramatikong galaw. Nanlaki ang mata ng staff member, hindi makapaniwala sa bilis ng kilos ni Kang. Pinilit niyang panatilihin ang pagdududa at mamulong, "Maganda ang mabilis na kamay, pero kung hindi masarap, walang silbi ang bilis." Ang bilis niyang magluto, siguradong hilaw yan. Pag-clear ng lalamunan, maingat na kumuha ng isang subo ang staff member, ang kutsara nanginginig malapit sa kanyang bibig. Habang kinakain ng staff member ang fried rice, si Kang ay kabadong nag-obserba. Nakita niya ang seryosong mukha ng staff member, kaya't naisip niya, masama ba ang lasa? Si Kang mismo ay gustong tikman ang niluto, pero nanatili pa ring nag-aalala. Ibinaba ng staff member ang kutsara sa mesa. Subalit nang sumayad ang mga lasa sa kanyang dila, biglang nag-iba ang ekspresyon nito. Tumalon siya sa tuwa at sumigaw, "Hindi ko kaya ito. Ang sarap sobra." Humiling siya ng isang bote ng soju ngunit naalala agad na nasa PC room siya. Napatawa ito ng malakas at umiiling sa hindi makapaniwala, "Akala ko nasa paborito kong bar ako. Itong fried rice na to, parang bagay talaga sa inuman." Habang nagsasalita, may biglang boses na sumabat, "Tito, tanghaling tapat pa lang, ano bang sinasabi mo?" Nilinggan nila at nakita ang isang dalaga na papalapit, ang ekspresyon nito ay pinaghalong pagtataka at aliw. Itinuro ng staff member ang dalaga at sinabi kay Kang, "Ito ang pamangkin ko, si Sean. Nagtatrabaho rin siya dito. Sana magkasundo kayo." Nagniningning ang mga mata ni Sean habang tinitingnan si Kang, sabay tanong, "Ikaw ba yung kumakanta sa labas kanina?" Nagulat si Kang at nagtataka kung paano siya nakilala. Nagpatuloy si Sean, puno ng paghanga at pagtataka ang tono, "Sa boses mong yan, bakit ka nagtatrabaho sa PC room?" Kumpiyansang sagot ni Kang,
magaling ako sa pagkanta, at sa halos lahat ng bagay. Pero bago pa siya makapagpatuloy, biglang sumingit ang AI, nagbibiro, hindi ikaw, ako ang magaling dyan. Napapikit si Kang sa inis at bamulong, tumahimik ka nga. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang composure. Nagtaka si Sean, palay-pat-lipat ang tingin sa kanya at sa AI. Hindi ikaw, mabilis na klaro ni Kang, pilit iniiwasan ang karagdagang kalituhan. Tuwa ang naramdaman ng staff member dahil sa wakas ay nakahanap siya ng isang kabataang marunong magluto. Sinabi nito kay Kang, si Sean nga hindi marunong magluto kahit instant food. Lagi niyang nasusunog o natatapon. Napoprotesta si Sean, tito naman, huwag mo naman akong ipahiya ng ganyan. Namula ang mukha niya habang galit na nakatingin sa tiyuhin, halatang napahiya. Tinanong ng staff member si Kang kung anong oras siya gustong magtrabaho. Gusto ko sana part-time lang at flexible ang oras, sagot ni Kang. Nagulat ang staff member sa matapang na hiling, pero hindi pa doon natapos si Kang. Dagdag niya, napansin ko kanina yung storage room. Gusto ko sana doon pansamantalang tumuloy habang nagtatrabaho. Nagulat ang staff member at nagtanong, wala ka bang inuuwian? Nagpalusot si Kang, nasa labas lang kasi ako saglit. Napakamot sa ulo ang staff member, iniisip ang hiling ni Kang. Alam niyang mahirap ang kondisyon, pero napakahusay ni Kang para pakawalan. Biglang naalala ng staff member ang kalapit na PC room na sumikat dahil sa masarap nilang pagkain, isang bagay na matagal na niyang kinaiinggitan. Napangiti siya, iniisip na ito na ang pagkakataon niyang makilala rin sa masarap na pagkain. Matapos ang maikling katahimikan, nagdesisyon ang staff member. Papayag ako, pwede kang tumuloy sa storage room, at libre ang lunch at dinner mo. Plus, doble ang sahod mo sa loob ng 1 linggo. Pero may kondisyon siya, papayag lang ako kung mapapataas ng luto mo ang benta. Nagulat si Kang sa kondisyon. Doble ang sahod. Na-processing pa niya ang sinabi bago pa siya makasagot nang biglang pumasok ang isang grupo ng customers. Narinig nilang nagsalita ang isang dilaw ang buhok na babae sa kanyang boyfriend, kain muna tayo bago maglaro. Sinagot siya ng boyfriend, may pagkain naman sa PC room, dito na lang tayo kumain. Nagreklamo ang babae, ayoko. Pangit naman lagi ang pagkain sa PC room. Narinig ni Kang ang usapan at kalmadong lumapit. Subukan niyo muna ang pagkain dito bago niyo sabihing hindi masarap, sabi niya na may kumpiyansang ngiti. Subukan niyo muna ang pagkain dito bago niyo sabihing hindi masarap, sabi niya nang may kumpiyansa, ang determinasyon ay kitang-kita sa kanyang mga mata.